Isa pong bagong pahayag mula kay Ginoong Versan Algera. Siya po ang co-founder ng Black Swan Capitalist, ang muling nagpasiklab ng usapan tungkol sa tunay na halaga na XRP sa global financial system. Ayon po sa kanya, hindi na raw nakadepende ang presyo ng XRP sa mga retail traders tulad natin dahil nakafocus na ito sa institutional use at global financial integration. Ang ibig sabihin, sa XRP po ay posibleng maging bahagi ng global system ng pera na may nakatakdang presyo at hindi po basta-basta naapektuhan ng galaw ng market. At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at ang ating pinakaunang katanungan rito ay ano po ba ang sinasabi ni Ginoong Versan Algera tungkol kay XRP. Sabi rito, a recent post by Versan Algera, co-founder of Black Swan Capitalist, has reignited debate about XRP's long-term positioning within the global financial system. Paliwanag po natin yan. Sa kanyang bagong post ay sinabi po ni Ginoong Algera na si XRP ay hindi na raw simpleng speculative asset na tulad ng ibang cryptos. Para sa kanya, si XRP ay bahagi na ng isang mas malawak na plano ng mga institution tulad ng mga bangko at global organizations na naglalayong ayusin ang daloy ng pera sa buong mundo. Sa madaling sabi, ang value po ng XRP ay hindi na binubuo ng hype o speculation, kundi ng tunay na gamit sa global finance. Sa market impact, kapag totoo ito, maaaring hindi na maapektuhan sa XRP ng short-term volatility at hype, kundi magiging mas stable ang kanyang presyo dahil sa paggamit ng mga institution. Ano naman ang ibig sabihin ng XRP is beyond retail speculation? Yan, sabi po rito ay Algera's statement suggested that XRP's evolution is already beyond retail market speculation. It now focuses instead on institutional trajectory. Ayan, ayon po kay Ginong Algera, lumagpas na sa XRP sa yugto ng speculation o pag-asa lang ng traders sa pagtaas ng presyo. Ngayon, ang focus po na XRP ay nasa mga malalaking institution na may planong gamitin ito sa cross-border payments at liquidity management. Ang ganitong direksyon ay nagpapakita na ang kinabukasan ng XRP ay hindi na para sa mga pangkaraniwang trading kundi para po sa global operation ng pera. Kaya ang market impact po rito ay posibleng maging mas stable at predictable ang presyo ng XRP kapag nagsimula ng gamitin ng mga bangko at central institutions sa real-world settlement. Ngayon ay ano naman ang koneksyon ng IMF at sovereign nations kay XRP? Sabi po rito tungkol dyan ay Algera wrote, for the IMF to adopt an asset, sovereign nations must adopt it first. He followed this with a reference to Ripple's futures holdings, adding that once the company lowers its XRP below the Clarity Act threshold, it would open the door for global use without risk. He concluded that's how XRP becomes a global reserve asset where its price isn't discovered, it's set. Yan. Ipinaliwanag po ni Ginong Algera dito na para magamit ng IMF ang isang asset tulad po ni XRP, kailangan muna itong tanggapin ng mga sovereign nations o mga bansa mismo. Kaya nakasalalay din ito sa kung paano po babawasan ni Ripple ang kanyang control kay XRP. Kapag bumaba na sa ilalim ng tinatawag na Clarity Act threshold ang hawak ni Ripple, maaari nang magamit si XRP bilang global asset na walang regulatory risk. Dito raw papasok ang konsepto ng presyo ng XRP ay hindi nadidiscover kundi nakaset. Ang market impact po nito ay kapag naging totoo nga ito, posibleng makita natin si XRP bilang unang crypto na magiging bahagi ng global monetary system na may nakapirming halaga sa halip na pagbabago or pabago-bago. Paano naman po nagsimula ang ideyang ito? Ang sabi po rito tungkol dyan ay Algera's post builds on ideas he expressed in 2022.
asserting that XRP's value had already been determined. He argued that global financial institutions and central banks had agreed on XRP's role long before retail markets understood its purpose. Ayan, hindi daw ito ang unang beses na binanggit ni Ginong Aljara ang ideyang ito. Noong taong 2022 pa lang ay sinabi na niyang matagal nang napagkasunduan ng mga global financial institutions at central banks ang magiging papel ni XRP. Para sa kanya, bago pa man ito sumikat sa retail market, alam na ng mga malalaking institution kung paano po nila gagamitin sa XRP bilang bridge currency sa mga international transactions. Sa market impact, ang ganito pong pananaw ay nagbibigay ng impresyon na mayroong matatag na plano para kay XRP. Kaya kahit po bumaba ang market price, nananatiling malakas ang kanyang long-term foundation. Sunod na tanong ay, ano naman ang ibig sabihin ng pre-IPO stage ni XRP? Sabi rito ay the logic follows the model of traditional markets, where institutional investors negotiate valuations before a company goes public. In XRP's case, Aljara drew parallels to a pre-IPO stage that occurred behind the scenes with major banks and financial authorities. Ayan, inihalin tulad po ni Ginong Aljara ang sitwasyon ng XRP sa pre-IPO stage ng isang kumpanya, kung saan ang mga malalaking investors at bangko ay nagkaroon na ng kasunduan sa valuation bago po ito ilabas sa publiko. Sa kaso po ni XRP, sinasabi niyang nangyari na ito sa likod ng mga eksena kasama ang mga malalaking bangko at financial regulators. Kung totoo, ibig sabihin ay matagal nang may inaasahang presyo sa XRP sa institutional level. Sa market impact, kapag totoo po ang pre-IPO theory, maring mayroon ng predetermined value sa XRP na magagamit bilang reference ng mga central banks at institutions kapag ginamit ito sa global transactions. Ngayon ay paano naman po konektado sa XRP sa World Economic Forum at Global Coordination? Sabi rito ay Aljara tied XRP's role to the World Economic Forum's concept of stakeholder capitalism, a system in which central banks and large financial entities coordinate to shape the monetary order. Ayan, ayon po kay Ginong Aljara, bahagi sa XRP ng mas malawak na konsepto ng World Economic Forum na tinatawag na stakeholder capitalism. Sa sistemang ito, nagkakaroon ng sabayang koordinasyon ang mga central banks at malalaking institution para ayusin po ang monetary order ng mundo. Dito pumapasok sa XRP bilang liquidity bridge at settlement layer ng bagong financial ecosystem. Kaya sa market impact, kapag nangyari po ito, magiging bahagi sa XRP ng bagong global standard para sa cross-border settlements na maaari pong magpataas sa kanyang demand at saka presyo. Ano naman ang papel ng Ripple Escrow sa prosesong ito? Sabi po rito, he claimed that these institutions have already integrated Ripple's technology within early-stage systems across several regions, suggesting that XRP's price and utility are linked to global liquidity needs rather than market volatility. Ayon po kay Ginong Aljara, ginagamit na ng ilang institution ang technology ni Ripple sa ilang rehiyon. Ang escrow holdings ng Ripple ay may mahalagang papel dito dahil ito ang nagsisilbing tagapamahala ng supply ng XRP. Kapag bumaba po ang hawak ng Ripple sa ilalim ng regulatory threshold, magiging mas bukas ito para sa global use. Sa puntong ito, ang presyo po ng XRP ay magiging depende na sa liquidity demand ng mga bansa at hindi na po sa trading volatility. Sa market impact, kung magtagumpay po ang prosesong ito, maring mawala ang market manipulation at maging stable ang presyo ng XRP sa institutional level. At bilang panghuling katanungan ay ano po ba ang ibig sabihin ng set price ni XRP? Sabi po rito ay if Aljara's assessment proves accurate, XRP's next phase
would mark a transition from market-driven valuation to institutional utility pricing. The set price he references implies a model in which central banks and transnational entities determine XRP's value through contractual use rather than open market discovery. Ano nga bang ibig sabihin yan? Paliwanag po natin. Ang sabi ay ang set price na tinutukoy po ni Algera ay isang sistema kung saan hindi na market supply ang demand ang nagtatakda sa presyo ng XRP. Sa halip, ito po ay itatakda ng mga kontrata sa pagitan po ng mga bangko, institution at mga transnational entities batay po sa liquidity requirement at settlement value. Ang ganitong sistema ay magbibigay po ng mas matatag na presyo para kay XRP na hindi po basta nagbabago dahil sa hype o panic selling. Sa market impact, kapag naipatupad po ito sa XRP, ay magiging parang digital bond o financial instrument na may guaranteed value sa global transactions. At bilang panghuli, ang aking opinyon naman tungkol dito ay kung totoo ang mga sinabi ni Ginoong Algera, nasa harap tayo ng isa sa pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan ng crypto. Sa XRP po ay posibleng maging unang digital asset na may global reserve function. Isang klase ng asset na ginagamit sa likod ng mga bangko at central institutions. Pero bilang mga traders at investors ay dapat pa rin po tayo maging maingat. Kahit promising po ang teorya, wala pa rin pong opisyal na kumpirmasyon mula sa IMF o mga central banks. Gayunpaman, malinaw ang direksyon ng XRP ay papunta po sa mas mataas na antas ng adoption at utility na bihira pong makita sa ibang mga crypto. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.